Kapag nahanap mo ko, talagang hahanga na ako sa'yo. Maniniwala na rin ako na soulmate talaga natin ang isa't isa. Mi Amor Tales presents I Met My Soulmate at Sabang Bridge. Written by Jasmine J. Oops! Ano yun? Sambit ni Alexis matapos niyang dumaan sa Sabang Bridge at napansin ng babae sa gilid ng tulay na sa hula niya ay tatalon mula doon. Itinigil niya ang kotseng minamaneho at muling nilingon ng babae. May magpapakamatay pa yatang babae ah. Pagkuway inatras niyang muli ang kotse hanggang sa tumapat siya sa babae. Pagkatapos ay dali-dali siyang bumaba at walang sabi-sabing hinablot ito at inilayo sa gilid ng tulay kung saan ito nakapwesto. Natumba pa sila pareho dahil nagulat ng sobra ang babae sa ginawa niya, kaya na out of balance ito at pati siya ay hindi na rin ito kinaya. At saktong sa ibabaw pa nito siya bumagsak at muntik nang maglapat ang mga labi nila. Kaya naman, biglang nagsalubong ang kilay ng babae at nagdilim ang ekspresyon. Ano ba? Inis sa sambit ng babae, kasabay ng pagtulak nito sa kanya palayo dito. Kung ano man ang problemang pinagdadaanan mo, miss, tandaan mo na hindi magpapakamatay ang solusyon. Seryosong sagot niya matapos niyang tumayo. Akmang tatayo na rin ang babae, kaya inalalayan niya ito. Pero itinulak lang ulit siya nito palayo at mariing tinanggihan ang tulong na inaalok niya. Sino ka ba? At anong trip mo? Inis pa rin na sambit ito. Pasensya na, pero nakita kasi kita. Pagdaan ko, balak mong tumalon mula sa tulay kaya niligtas kita. Kasalanan sa Diyos ang pagpapakamatay, kaya huwag na huwag mo yung gagawin. At sino ba nagsabi sa'yo na magpapakamatay ako? May diin na mga salitang binitawan nito, dahilan para matigilan siya at parang nautal bigla sa pagsasalita. Ano sabi mo? Bakit ako tatalon dyan? Ang sarap-sarap mabuhay. Pumupwesto lang naman ako para sa mag-selfie kasi na-amaze ako sa ganda ng view dito. Tuluyan na siya natameme at hindi nakapagsalita. Pagkuway muli itong bumalik sa pwesto kung saan ito nakatayo kanina at may hinanap doon. Nahulog pa yata ang cellphone ko. Dismayado at napapailing pansabi nito. Sorry, hindi ko alam na. Huwag ka kasing pasok ng pasok kahit hindi mo alam ang totoong sitwasyon. Gaya nito, nakaperwisyo ka imbes na makatulong. Siguro bida-bida ka sa mundong ginagalawan mo. Grabe ka naman sa bida-bida, hindi naman ako ganun. Ano tong ginawa mo? Nadumihan mo na ang suot ko na wala pang cellphone ko. iPhone pa naman yun. O sige, para makabawi ako sa perwisyo na gawa ko, bibilhan na lang kita ng bagong cellphone. Kung talaga nawawala ang cellphone mo. Alok niya. At napansin niya sa reaksyon nito na parang hindi naman ito mahirap kausap. Kaya naman kahit papano ay nabawasan ng guilt na nararamdaman niya. iPhone yun eh. Kahit latest brand pa ng iPhone ang ipabili mo, walang problema sa akin. Seryoso ito na patitig sa kanya na para bang hindi kumbinsido na gagawin niya talaga yun. Hindi ako nagbibiro. Basta ba, kakalimutan mo na itong ginawa ko. At kung maaari, ibigay mo sa akin ang pangalan mo. Paniniguro niya dito. Kung ibibigay ko sa yung pangalan ko, ano nang gagamitin ko? At saka may sariling pangalan ka na rin naman, di ba? Paano yun? Dalawang pangalan ang gagamitin mo? Doble kara, ganun? Pagbibiro nito. At para hindi niya mahalata na nakangiti ito, ay sinadya nitong tumalikod sa kanya pagkatapos ito magsalita. Siya naman ay napangiti na malapad. Ibig sabihin ba nito, absuelto na ako sa nagawa kong pagkakamali ngayong araw? Nakangiti pa rin tanong niya. Paglingon nitong muli ay napansin niyang pilit na pagpipigil nito sa pagtawa, na hindi niya sigurado kung dahil ba sa joke nito o sa ginawa niyang pagliligtas dito na wow mali naman pala. Maabswelto ka lang kapag pinalitan mo ng nawawala kong cellphone ng latest brand ng iPhone at may mga freebies pa. Pagkatapos itong magsalita, ay hindi na nito napigilan pang mapahagalpak ng tawa. Imbis na mainis ako sa'yo, natatawa na lang ako dahil sa ginawa mo. Natatawa pa rin sabi nito. Bago pa man siya tuluyan lamunin ng hiya, ay hinawakan na niyang isa nitong kamay at sinimulang hilahin patungo sa kanyang kotse. Halika na, bibili na kita ng bagong iPhone. Sandali!
pigil nito at binitawan naman niya ang kamay nito at tumigil sa paglalakad. Paano yung scooter na dala ko? Naka-scooter ka pala. Sambit niya matapos makita ang sasakyang tinuro nito sa kanya. I-park na lang muna natin doon sa may tindahan. Magpaalam tayo sa may-ari. Tapos, ihatid na lang ulit kita dito kapag hawak mo ng bagong iPhone mo. Hindi naman ito tumutol sa suwestyon niya. Sumama ito sa kanya at gaya ng ipinangako niya, dinala niya ito sa isang mall para bumili ng iPhone. Pwede ko na bang malaman ang pangalan mo? Seryosong tanong niya habang hinihintay nila ang item na napili nito. Pero nang magkatinginan sila, ay hindi na naman niya napigilan ang sarili na mapangiti. Iyon ay dahil sa ekspresyon nito na para bang natatawa lagi kapag nakikita ang mukha niya. Ano bang tingin nito sa akin? Clown? Pabulong na sambit niya. Sorry, natutuwa lang ako kasi may bagong iPhone na ako. Pinipilit naman ito magseryoso pero naroon talaga mga ngiti na hindi nito kayang itago. O baka naman masayahing tao lang talaga ito. Yung name mo kasi, kailangan niya sa resibo, kaya hinihingi ko sa'yo. Hindi ko nga pwedeng ibigay sa yung pangalan ko. Wala na akong gagamitin kapag okay, tinatanong, hindi hinihingi. Seryoso at parang malapit ng mainis sa sabi niya. Irish, yun ang pangalan ko. Agad na natunaw ang namumuong inis na nararamdaman niya. Nagandahan siya sa pangalan nito na para bang lyrics yun ng isang love song. Ilan sandali pa ay lumapit na ulit sa kanila ang sales clerk at idinemo ang bagong bili nilang phone. At pagkatapos na finalize ang pagbili, ay lumabas na sila mula sa mall at bumalik sa kotse. Gaya ng pinangako ko sa'yo, ihatid ulit kita doon sa lugar kung saan balak mong magpakamatay. Wika niya matapos pandarin ng kotse. Hindi nga ako magpapakamatay. Yun lang ang sinabi nito at pagkatapos ay inirapan siya. Pagkuway muli nitong ibinalik ang atensyon sa bagong phone nito. Joke yun. Anya, pero hindi na siya nito pinansin. Abala na ito sa pagkalikot sa hawak nitong cellphone. Kitang-kita niya ang tuwa sa ekspresyon nito, kaya hindi na niya ito inistorbo pa. Hanggang sa makarating na sila sa lugar kung saan nila ipinark ang scooter nito. Bahagya pa itong nagulat nang tapikin niya ng marahan sa balikat. Nandito na tayo. Anya. Dali-dali namang bumaba mula sa kotse ang babae. Ngunit ilang sandali lang ay bumalik ito at pinababa siya. Bakit? May problema ba? Pinagtripan ba ng mga tambay yung scooter mo? Agad yan tanong dito na may konting pag-alala sa boses, matapos niya makababa mula sa kotse. Picture muna tayo. Katibayan na, pinagtagpo tayo ng tadhana ngayon. Malay mo, soulmate pala natin ang isa't isa. Nakangiting sabi nito na agad naman niyang sinang-ayunan. Wait! What if doon tayo mag-picture sa tulay kung saan nag-attempt ka na iligtas ako kahit hindi naman ako magpapakamatay? Na-excite na sabi nito. Nandating sa kanya ay parang nang-aasar lang ito. Pero hindi naman siya napipikon. Natuwa pa nga siya dahil sa ideya na yun. Tuwan-tuwa ka talaga sa epic fail ko na yun ha. Kunwari ay nagre-reklamong sabi niya. Sige na, pagkatapos naman nito hindi na tayo magkikita pang muli. Para kahit papano may maalala tayo na biglang magpapatawa sa atin kahit mag-isa lang o nagmumukmok sa isang sulok. Patuloy nito. At hindi na rin ito hinintay na makasagot siya. Hinawakan na siya nito sa isang kamay at hinila patungo sa gilid ng tulay kung saan nagsimula ang lahat. Parang ikaw lang naman ang natatawa sa nangyari eh. Komento niya. At saka, paano ka naman nakasisiguro na ito na huli natin pagkikita? Paano ko hanapin kita at magpasya ko na, ligawan ka? Uy, gagawin mo yun? Parang hindi kumbinsidong tanong nito. Hindi mo naman alam kung saan ako nakatira eh, at hindi ko rin naman sasabihin sa'yo. Kahit hindi mo sabihin sa akin kung saan ka nakatira, mahahanap pa rin kita kapag nagpursige ako. Walang imposible sa akin. Malit lang naman tong Pilipinas. Wow, ang yabang ah. Sige nga, gawin mo. Paghahamon nito sa kanya. Kapag nahanap mo ko, talagang hahanga na ako sa'yo. Maniniwala na rin ako na soulmate na talaga natin ang isa't isa. Talaga? Ibig sabihin, papayag ka na rin na ligawan kita at ipakilala sa pamilya ko? Oo naman. Sumagot agad ito, na para bang confident ito na hindi niya magagawa ang sinasabi. Hindi nito alam na may kakayahan naman talaga siyang gawin yun. Basta walang dayaan ah.
Baka mamaya sundan mo ko hanggang sa bahay namin. Eh di nalaman mo kung saan ako nakatira. Huwag ka mag-alala, hindi ko gagawin yun. Hindi ako mandarayang tao. Okay, tignan na lang natin kung magagawa mo talaga. Patuloy nito sa pangahamon sa kanya. Mag-picture na nga tayo. Ilabas mo cellphone mo para may picture ka rin. Sinunod niya ang mungkahi nito at nag-selfie nga sila. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya at nagtungo sa kinaroroonan ng scooter nito. At para maniwala ito na hindi siya mandaraya, ay hindi na muna siya umalis sa kinatatayuan niya. Hinatid niya ito ng tanaw hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Babalik na sana siya sa kinaroroonan ng kanyang kotse nang mapansin niyang isang lumang cellphone sa gilid ng tulay. Konting-kaunti na lang at mahuhulog na yun sa malaking ilog. Ang una niyang naisip ay baka iyon ang cellphone ng babae, kaya dinampot niya tinignan. Malamang sa kanyang cellphone na to. Pero luma na to at hindi naman iPhone. Sambit niya matapos ma-examine ang cellphone at sinubukang i-on, pero hindi bumukas. Marahil ay lowbat o kaya ay nasira dahil sa pagkabagsak. Pag-alis niya sa lugar na yon, ay dumiretso na siya sa kanyang pupuntahan. Dadalawin niya ang lolo niyang may sakit na hindi rin tumitigil sa pagkumbinsi sa kanya na pumayag na sa arranged marriage na gusto nito para sa kanya. At gaya ng inaasahan, pagdating niya doon at nagkaharap na sila ng lolo niya, ay iyon agad ang ibinungad nito sa kanya. Lumalala ng sakit ko, Apo. Gusto ko, bago ako mamatay ay makita ko muna na maikasal ka sa babaeng napili ko para sa'yo. Pakiusap ng kanyang lolo habang nakasakay ito sa wheelchair at itinutulak naman niya. Nakagawian na nila na sa tuwing dadalawin niya ito, ay maglilibot sila sa malaking garden sa gilid ng mansyon nito. O sige po, lolo. Papayag na ako makipagkita riyan sa babaeng sinasabi mo. Talaga, Apo? Biglang lumapad ang ngiti na matanda dahil sa kanyang sinabi. Pero kapag hindi ito nag-work, titigil na po tayo ah. Agad ding nawala ang ngiti nito dahil sa pahabol niya. Ipakikilala ko na lang sa iyo ang babaeng nagugustuhan ko. Bumawi rin naman agad siya, dahilan para magseryoso ito, at pinatigil din siya sa pagtutulak ng wheelchair nito. Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo? Baka nag-iisip ka na naman ng mga pakulo para paniwalain ako. Wala pa akong iniisip na kalokohan, lolo. Although wala pa naman ako nililigawan sa ngayon, pero sa tingin ko, natagpuan ko ng babaeng yun. Kailangan lang na magkita ulit kami para masimulan ko na agad ang panliligaw sa kanya. Napapangiti pa siya dahil sa excitement habang nagkukwento sa kanyang lolo. At mukhang nagka-interes naman ito bigla. Pero naroon pa rin sa ekspresyon nito ang pag-aalinlangan na maniwala sa kanya. Her name is Irish Law. Hindi ko nga lang natanong ang apelyido niya. Kanina ko lang siya na-meet. Pero nakaramdam na agad ako ng kakaiba sa puso ko. Tapos, na-challenge pa ako roon sa sinabi niya na kapag nakita ulit kami, maniniwala na siya na nakatadhana kami sa isa't isa at papayag siya na ligawan ko. Masayain siya, lolo. At mukhang mabait naman, kaya sigurado magugustuhan mo rin siya. Pagpapatuloy niya. Nakalimutan mo na ba, Apo? Na sinabi mo na rin sa akin ng mga linyang yan noon. Tapos naniwala ako, pero wala naman nangyari. Komento nito sa lahat ng kanyang sinabi. Kaya nga humantong tayo sa ganito, na ako mismo naghanap ng babaeng mapapangasawa mo. Digdig pa nito. This time, totoo na talaga to, lolo. Seryoso na ako. O sige, ganito na lang. Makipagkita ka na muna sa babaeng napili ko since nakaset na lahat. Kung kailan at saan kayo makikita. At kung walang mangyari sa pagkikita ninyo, doon lang kita bibigyan ng pagkakataon diyan sa gusto mo. Sure, lo. Walang problema sa akin. Confident niyan sagot. Clarice De Vera ang pangalan ng babaeng imimit mo, Alex. Mga magulang niya na una nag-reach out sa akin matapos kong i-announce ang paghahanap ko ng mapapangasawa mo. May-ari sila ng De Vera Security Agency. Hindi gaano sikat pero okay naman sila. Okay po, lolo. So, kailan at saan po kami magmi-meet? Bukas, 6:00 ng gabi. At ang place? Siyempre, doon sa lugar na siguradong hindi ka makakagawa ng kalokohan. At may mauutusan pa ako na magbantay sa'yo. Doon kayo sa isa sa mga restaurants natin, sa Primos. Samantala, malapad pa ang ngiti ni Irish na makauwi na siya sa kanilang bahay. Bukod sa nagkaroon siya ng bagong iPhone,
ay hindi pa rin talaga niya nalilimutan ang pagtatagpo nila na lalaking gusto siyang iligtas kahit hindi naman siya magpapakamatay. Meron din siya naramdamang kaunting kilig dahil sa kabutihang nakita niya sa pagkatao nito. At sa isang sulok ng kanyang isip ay may umaasa na magkita ulit sila para malaman niya kung seryoso ba talaga ito sa sinabi na liligawan siya. Ano nga bang pangalan niya? Yan, hindi ko na itanong. Sambit niya sa sarili habang naglalakad papasok ng bahay. Pagkuway narinig niya ang tila ba pagtatalo ng kanyang mga magulang. Kaya naman nawala bigla ang mga ngiti niya at napalitan iyon ng pag-alala. Ano nangyayari? Ba't kayo nagkakagulo? Agad niyang tanong matapos makalapit sa mga magulang. Ang kakambal mong si Clarice naglayas. Hindi namin alam kung saan siya hahagilapin ngayon. Tinawagan na namin ang mga kaibigan niya na maaari niyang puntahan. Pero lahat sila iisa ang sagot. Wala raw alam kung nasaan si Clarice. Ang problemado niyang ina ang sumagot. Baka may alam ka rito, Irish. Sabihin mo na sa amin para hindi tayo mapaya sa mga Dominguez. Sabi naman ng kanyang ama sa matigas na boses. Wala po kong alam sa paglalayas ni Clarice. Wala siya nabanggit sa akin tungkol sa... Sige na anak, sabihin mo na sa amin kung nasa ng kakambal mo. Alam ko nagsasabi siya sa'yo ng mga sekreto at sa'yo lang din siya nagtitiwala. Pagmamakaawa naman ng kanyang ina. Opo mami, pero... Nalulungkot ang sagot niya dahil ang totoo ay wala naman talaga siyang alam sa ginawang paglalayas ng kanyang kakambal. Wala po talaga nabanggit si Clarice sa akin tungkol dito, kaya hindi ko rin alam kung nasaan siya. Paano tayo ngayon naharap sa lalaki na katakda niyang pakasalan? Napapailing at problemadong sambit ng kanyang ama. Bukas na sila magkikita ng apo ni Mr. Dominguez. Anong palusot ang sasabihin natin? Itutuloy niyo pa rin po ba talagang arranged marriage para kay Clarice? Malamang, yun ang dahilan kaya naglayas siya. Kaya sana. Para sa anak na rebelde at pasaway. At ni walang naiambag sa atin. Yun talagang kailangan. Isang arranged marriage. Para mawala ng sakit ng ulo natin. At malay natin, tumino na siya kapag nagkaasawa na. Hindi pa man siya tapos magsalita, ay sumagot na agad ang kanyang ama sa seryoso at matigas na boses. Hindi naman po pasaway si Clarice eh. Gusto lang naman niya maglaro ng tennis dahil yun ang passion niya. Kaya siya nagre-rebelde dahil hindi niya siya sinusuportahan. Pagtatanggol niya sa kanyang kakambal. Pero lalo lamang nangunot ang noo ng kanyang ama. Ano bang maitutulong sa atin ang paglalaro niya ng tennis? Mapapalago ba niya ng mga negosyo natin? Bakit kasi? Magkaibang kay ni Clarice. Kung ikaw responsable at masunurin, ang kakambal mo naman ay pasaway at matigas ang ulo. Ang kanyang ina naman na nagsalita. Hindi po kami magkaiba ng ugali ni Clarice, ma'am. Hindi niyo lang po talaga siya maintindihan. At ayaw niyo rin siyang pagtuunan ng pansin. Kaya po siya nagre-rebelde ay para makuha niyang atensyon ninyo. Patuloy niya sa pagtatanggol sa kakambal. Tama na yan! Huwag mo siyang ipagtanggol, Irish. At baka pati ikaw ay madami sa ginawang ito ng kakambal mo. Tumaas na ng bahagya ang boses ng kanyang ama. Kaya tumigil na siya at nanahimik na lang. Mamaya tatawag na naman yung si Mr. Dominguez. Ano sasabihin natin sa kanya? Nakakaya naman na umurong tayo tayo mismo lumapit sa kanya. Nai-stress na sabi ng kanyang ama. Nakahawak pa ito sa sentido habang nagsasalita na para bang literal nang sumasakit ang ulo nito. Kung pwede nga lang sana na si Irish na munang maging si Clarice kahit pansamantala lang, kaya lang. Hindi na naituloy ng mami niya ang sinasabi nito pero ang kanyang ama ay biglang nagliwanag ang ekspresyon na para ba nakaisip na ng paraan para masolve ang problemang kinakaharap ng pamilya. Bakit nga ba hindi? Sambit ng kanyang ama habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya at tinitignan siya na maigi mula ulo hanggang paa. Bakit po? Nagtatakang tanong niya. Tama. Hindi naman nila mapapansin na hindi ikaw si Clarice dahil sobrang identical kayo. Siguradong hindi magdududa ang mga Dominguez. Patuloy ng kanyang ama habang nakatitig pa rin sa kanya. Ano pong ibig mo sabihin? Ikaw na muna makipagkita bukas sa apo ni Mr. Dominguez. What? Gulat na sambit niya. Akong ipapalit niyo kay Clarice para magpakasal sa lalaki hindi ko naman kilala? Hindi mo ako papayag, Dad. Oo nga naman, Benjamin.
Bakit bigla mong ipapasa kay Irish ang pagpapakasal sa apo ni Mr. Dominguez? Alam mo naman siya na asahan nating mamamahala sa iba pa nating negosyo. Malaki ang itutulong niya sa atin, kaya bakit siyang ipamimigay mo? Umangal din ang kanyang ina sa desisyon ng padre de pamilya. Hindi niyo naman ako naiintindihan eh. Ang ibig ko sabihin ay magpapanggap lang muna si Irish habang hindi pa natin nakikita at naibabalik si Clarice dito sa bahay. Pagpapaliwanag ng kanyang ama na agad namang naintindihan ng mami niya dahil napatango-tango ito. May point ka naman, Benjamin. Pero ang tanong kasi dyan ay kung hanggang kailan magpapanggap si Irish. Paano kung hindi natin makita o hindi umuwi si Clarice hanggang sa araw ng kasal? Tanong ng kanyang ina. Saka na natin problemahin ang bagay na yan, Lilia. Mag-focus na lang muna tayo sa problema natin ngayon. Kung sino nga harap kay Mr. Dominguez at sa apo niya. At saka, confident naman ako na mahanap natin si Clarice bago pa man ang araw ng kasal. Kung confident ka naman, edi sige. Ganun na lang munang gawin natin. Mukha nagkasundo na mga magulang niya, samantalang siya'y nanatili pa rin salungat sa ideya ng mga ito. Unang-una ay hindi naman siya si Clarice, at ayaw niya na nanloloko siya, lalo na't malalaking tao ang haharapin niya. At higit sa lahat, ay ayaw din ng kakambal niya sa arranged marriage na yon. Ayaw naman niya itong ipahamak. Pero ano ba ang magagawa niya para mapigilan ng mga magulang nila? Kilala siyang masunurin at responsabling anak, kaya sunod-sunuran lang siya sa mga ito. Bukas, 6:00 ng gabi, sa Primus Restaurant na pag-aari rin ng mga Dominguez. Doon kayo magkikita ni Alexis, ang apo ni Don Celestino Dominguez. Huwag kang malilit ha, at magpaganda ka rin. Huwag yung itsura mo na baduy at parang tomboy ang ipresenta sa kanya. Gusto ko ma-impress agad sila sa unang pagkikita niyo pa lang. Baling sa kanya ng ama na seryoso at matigas na boses. Pero dad, Huwag ka na magreklamo pa, Irish. Pansamantala lang naman ito eh. Tulungan mo na kaming mailusot to. aapela pa sana siya pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng ama dahil nagsalita na agad ito at hinawakan pa siya sa magkabilang balikat. Sa huli ay wala rin siya nagawa. Napilitan din siya makipagkita sa lalaking nakatakdang pakasalan ng kakambal niya at magpanggap bilang si Clarice de Vera. Ginaya niya ang pananamit ng kakambal. Sinubukan din niyang kopyahin ang mga kilos ito, pero may mga katangian sila na magkasalungat. Kaya kahit anong gawin niya, ay hindi talaga niya magagaya. Isa na roon ang pagiging masayahin niya. Samantalang si Clarice ay bihira lang umiti o tumawa. Palakwento rin siya, samantalang ang kakambal niya ay mailap sa ibang mga tao, lalo na kung hindi nila kilala. Pinalitan din niya ang profile name niya sa mga social media accounts at ginamit ang sa kakambal niya. Since naka-deactivate naman si Clarice, pasiguro lang naman daw iyon kung sakali mag-stalk si Alexis sa kanya sa mga social media accounts niya. Kalahating oras ay siyang late na makapasok sa Primus. Sinadya niya talaga iyon para ma-disappoint ang mga Dominguez o kung sino man ang imimit niya at mapilitan itong mag-back out sa napagkasundoang arranged marriage. Mr. Alexis Dominguez? Tanong niya matapos lumapit sa lalaking sa tingin niya ay ang imimit niya. Wala naman kasing ibang tao doon sa loob na para ba naka-reserve na talaga iyon para sa kanila. Nakayuko ito at abala sa pagbabasa ng isang libro. At kahit narinig na nitong nagsalita siya, ay hindi pa rin siya nito tinitignan. Kaya sa tingin niya ay nagtagumpay siya sa planong i-discourage ito. At ang kasunod ay ang pagbaback out ito sa arranged marriage na gustong-gusto niyang mangyari. Sit down. Anito, habang abala pa rin sa pagbabasa ng libro na sa tingin niya ay related sa business. Huwag na nating patagalin pang usapang ito, Mr. Dominguez. Katulad mo, ayoko rin sa arranged marriage na ito. Kaya kung maaari sana'y pag-usapan na natin ngayon kung ano bang gagawin natin para hindi ito matuloy. Matigas ang boses sa sabi niya, dahilan para tumigil ito sa ginagawa. At finally, inangat ng mukha para harapin siya. Ngunit na magsalubong ang mga mata nila, ay natigilan na lang siya bigla at ang puso niya ay biglang bumilis ang pagtibok. Parang bumagal din bigla ang ikot ng mundo habang dahan-dahan itong tumatayo at titig na titig din sa kanya. Ikaw ang...
Hindi na niya natapos pa ang sinasabi dahil sa hindi inaasahang pagkikita nilang iyon ng lalaking nagtangkang iligtas siya sa Sabang Bridge kahit hindi naman siya magpapakamatay. Ang lalaking sinabihan niya na kung sakaling magkita ulit sila, ay maniniwala na siya na silang dalawa ang nakatadhana para sa isa't isa. Irish, right? Nakangiti, pero parang naguguluhang tanong nito sa kanya. Sasagot sana siya pero bigla niyang naalala na hindi pala siya si Irish na mga sandaling yun. Nandoon siya bilang si Clarice, kaya iyon ang dapat niyang ipakilala dito. Hindi ako si Irish. Nakahawak pa siya sa kanyang dibdib habang nagsasalita. At iyon ay dahil sa sobrang lakas ng kabugdon na para bang may naghahabulan sa loob. Pero Irish ang pakilala mo sa akin kahapon nung nag-meet tayo. Hindi ng pangalang pinalagay mo sa resibo. Nagtataka pa rin kumpronta ng lalaki sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Nasa sitwasyon siya na naguguluhan kung magsasabi ba ng totoo o susunod sa ibinili ng mga magulang niya. Clarice ang totoo kong pangalan. Clarice de Vera. Sa huli ay pinili din niya ang mga magulang kaysa sa kapalaran niya at ng kakambal niya. Clarice de Vera. Yun nga rin ang sabi sa akin ni Lolo. So, ibig sabihin, nagsinungaling ka sa akin kahapon nung nagpakilala kang Irish? Napayuko na lang siya. Guilty siya kaya halos hindi siya makapagsalita. Bakit ka nagsinungaling? Dahil ba doon sa cellphone mo na luma na at hindi naman pala iPhone? Patuloy nito sa pagkumpronta sa kanya, dahilan para matauhan siya bigla at mag-angat na mukha. Kaya nagsalubong ulit ang mga mata nila at ang mga tingin nito ay parang sinasabi na huling-huli na siya nito at wala na siyang takas pa. Sinabi mo sa akin na iPhone ang cellphone mo at ako may kasalanan kung bakit nawala yun. Kaya binilhan kita ng bago at latest model pa. Nakuha mo ba ang cellphone ko? Namumula na ang mukha na tanong niya dito. Nandoon lang naman sa gilid ng tulay eh. Naisip ko nga na baka sinadya mo talagang itago yun para mabilang kita ng bago. Naku, hindi ha. Hindi ko talaga nakita yung cellphone ko nung hinahanap ko. Agad na sagot niya sa akusasyon nito. Pero yung tungkol sa cellphone ko na luma na at hindi naman talaga iPhone. Habang nagsasalita ay napayuko na lang siya. Bilang pag-amin na nagsinungaling nga siya sa part na yun. Okay, hindi naman issue sa akin yun actually. Ang iniisip ko ngayon ay sinabi mo about soulmates. Parang nanunuksong sabi nito. Nakatitig pa ito sa kanya habang nagsasalita. Nakaka-intimidate kaya halos hindi siya makasagot. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan na para bang estatwa. Mula sa sandaling to, naniniwala na rin ako sa tadhana. Ikaw, Clarice, naniniwala ka na rin ba na nakatadhana tayo sa isa't isa? Hindi siya makasagot. Bagamat sa kanya una nang galing ang mga salitang yun, hindi niya alam kung kakainin niya ba ulit ang mga sinabi o paninindigan na lang. Ba't hindi ka makasagot? Huwag mo sabihin pati yun ay pagsisinungaling din. Patuloy nito sa pagkompronta sa kanya. Gusto kong linawin na kung ano man na napag-usapan natin kahapon o kung ano man ang mga nasabi ko. Hindi pa rin nun mababago ang desisyon ko na tutulan ng arranged marriage na ito. Sa halip ay yun ang sinagot niya dito. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto ko ang setup na ito? Seryoso, pero parang nang aasar na sabi nito. Aaminin ko, nung umpisa, ayoko rin sa arranged marriage na to. Pero ngayon nalaman ko na ikaw palang babae na katakdang mapangasawa ko. Nagbago na biglang isip ko. At totoo nga yan, na-excite na ako na makasama babaeng nakatadhana para sa akin. Napaupo na lang siya habang napapailing. Matapos marinig ang sinabi ni Alexis, mukhang hindi na niya ito makukumbinsi pa na umatras sa kasalan. Base sa nakikita niyang ekspresyon nito, ay mukhang nagki-interest talaga ito sa kanya at tuwang-tuwa na nagkita ulit sila. Inaamin naman niya sa kanyang sarili na may nararamdaman din siyang kakaiba na parang kinikilig ang kanyang puso dahil sa muli nilang pagkikita. At isa rin talaga siya sa mga naniniwala sa tadhana. Kaya lang ang problema, hindi naman siya si Clarice. Hindi naman niya pwedeng sabihin ang totoo dito dahil siguradong malalagot siya sa mga magulang niya. Pero paano naman kapag nagtuloy-tuloy ito at mahulog siya ng tuluyan dito? Puso naman niya at siguradong malalagot. Nandito na mga pagkain in order ko. Kain na tayo. May soulmate. Pukaw nito sa atensyon niya
at doon lang din niya napansin na may mga waiter na palang nagsuserve sa kanila ng pagkain. Pagkatapos ng pagkikita nilang yon, ay ginawa nga ni Alexis ang naunang sinabi nito. Naliligawan siya kapag muling nag-cruise ang landas sila. Nagsimula agad ito sa panunuyo sa kanya at ipinakita na porsigido talaga ito. Pumunta pa nga ito sa kanilang bahay para personal na magpaalam sa mga magulang niya na manliligaw ito sa kanya. At syempre, nagulat siya. Samantalang ang mga magulang niya ay pinaghalong tuwa at pag-alala ang naramdaman. Tuwa dahil si Alexis mismo ang pumunta sa bahay nila. At nag-aalala naman dahil wala pa silang kahit na kaunting ideya kung nasa ng kakambal niyang si Clarice. Hindi mo naman ito kailangan gawin pa, Alexis. Nakaset na rin naman ang kasal niyo, ah. Ang kanyang ama nagsalita na hindi rin naman ito naituloy dahil sumagot na agad ang bisita nila. Gusto ko po talagang gawin ang mga ganitong bagay sa babae na gugustuhan ko. Gusto ko siyang pakiligin para pagdating ng araw na matatanda na kami. May mapagkukwentuhan kami na mapapangiti sa amin. Nakangiti pa si Alexis habang nagsasalita. Makikita talaga sa ekspresyon nito na gusto nitong ginagawa at nag-e-enjoy ito. At mukhang magtatagumpay din ito sa gusto nito dahil sa pagkakataon pa lang na yon ay nakararamdam na siya ng kaunting kilig. Nakakatuwa namang marinig mula sa isang Alexis Dominguez sa mga katagang ganun. Pati ako kinikilig din. Komento ng kanyang ina na halos umabot na sa magkabilang tainga ang mga ngiti. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, ay na-love at first sight po ako sa anak niyo. Inaamin ko nung una, tutulak ko sa ideya ng arranged marriage. Pero the moment na nakita ko si Clarice, biglang nagbagong isip ko. Bigla ako naramdaman na parang siya na yung babaeng inilaan ng tadhana para sa akin. Tumingin pa si Alex sa kanya na para ba nangaasar. Pero bakit parang kinikilig naman siya? At kahit pilitin niyang itago yun sa lalaki, ay hindi naman nakisama ang magkabilang pisngin niya. Na sa palagay niya ay biglang namula dahil naramdaman niya ang pag-init noon. Marami pang napag-usapan ng mga magulang niya at si Alexis habang siya'y namang problema sa kusina. Hindi sa kung anong ipapakain niya sa bisita, kundi dahil sa puso niya na hindi maiwasang matuwa at kiligin sa ipinapakitang pagpupursigan ni Alexis sa kanya. Paano po kung hindi bumalik si Clarice? O hindi natin siya mahanap hanggang sa araw ng kasal? Ano gagawin natin? Ano mangyayari? Seryosong tanong niya sa mga magulang. Isang araw, habang nasa sala silang tatlo at kaalis lang ni Alexis galing sa pagbisita sa kanya. Kung ganyan ang sitwasyon, wala tayong ibang magagawa kundi hayaan kang maikasal kay Alexis Dominguez. Hindi ko pwedeng sirain ang kasunduan namin ng lolo niya, lalo na't maimpluwensya sila. Samantalang tayo ay hindi naman nila ka-level. Isang maliit na security agency lang ang pinagmamalaki natin. Tapos isang maliit na hardware at grocery store. Sagot ng kanyang ama na halatang problema din dahil sa mga sandaling yon ay wala pa rin silang balita kung nasa ng kakambal niyan si Clarice. Paano po? Ano gagawin natin? Sasabihin natin sa kanyang totoo? Na ako si Irish at ang nakatakda talaga niyang pakasalan na yung kakambal kong si Clarice? Ganun na nga anak. Malungkot ang boses sa sagot ng kanyang ama. Paano kung magalit sa Alexis? Nag-aalalang tanong niya. Sa tingin ko naman ay maiintindihan niya tayo kapag sinabi natin sa kanyang totoo. At saka, from the start pa lang ay ikaw naman talagang humaharap kay Alexis. Ikaw ang nililigawan niya at ikaw nagugustuhan niya. Seryosong sagot ng kanyang ama na may punto nga naman. Kaya lang ay talagang kinakabahan siya. Pasensya ka na, Irish, kung naipit ka sa sitwasyong to. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tumitigil sa paghahanap sa kakambal mo. May binayaran na rin akong tao na tutulong sa atin sa paghahanap kay Clarice. Patuloy nito na tinapik pa ng bahagya ang kanyang balikat. Sa paglipas ng mga araw, ay nagpatuloy pa rin si Alexis sa panunuyo sa kanya. Parang nawala na nga ang concept na arranged marriage. Sa halip, ay tinatahak na nila ang normal na proseso ng ligawan. Hanggang sa dumating na sa point na tuluyan silang nahulog sa isa't isa. Hindi na rin niya napigilan pa ang sarili at naisupo ang kanyang bataan dito. Isang bagay na hindi naman niya pinagsisihan, bagamat nag-aalala siya kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya at sa relasyon nila. 2 weeks na lang at ikakasal na tayo.
Pero nauna na tayong gumawa ng milagro. Malapad ang ngiting sabi ni Alexis pagkatapos ang ginawa nilang pagre-wrestling sa kama. Nanatili pa rin silang walang saplot at magkayakap sa isa't isa. Pagkuway hinalikan siya dito sa noo, pababa sa mga labi, hanggang makarating sa leeg niya na para bang gusto pa nitong sumecond round. Tinapik naman niya bigla ang dibdib nito, dahilan para tumigil ito sa ginagawa. Gustong-gusto rin sana niya ang ginagawa nito dahil nakikiliti siya. Kaya lang, may gusto kasi siyang i-discuss habang nandoon pa sila sa kama at magkatabing nakahiga. Maitatanong ako, babe. Pagsisimula niya. Go ahead. Nakangiti pa ito sa kanya habang sumasagot. Paano kung malaman mo na hindi pala talaga ako nakatakdamong pakasalan? Paano kung impostor lang pala ako? What? Anong klaseng tanong ba yan? Kita niya ang pagtataka sa ekspresyon nito habang nagtatanong sa kanya. What if lang naman eh? Kinaba naman ako dyan sa tanong mo. Pero sige, sasagutin ko na lang din. Nito, matapos siyang titigan na maigi. Malayo-layo na rin ang narating natin, babe. Nandito nga tayo at katatapos lang mag-wrestling eh. Nandoon na tayo sa point na kahit ano pa man ang mangyari, baliwala na lang sa atin. Iisa na tayo, kaya magkasama na nating harapin kung ano man ang mga pagsubok na dadating sa atin. Yung kasal natin, for formality na lang yun. Seryoso ito sa mga sinabi at ramdam niya ang pagiging responsable nito. Kaya kahit na papano ay nabawasan ang pag-alala niya. Hindi niya rin maipaliwanag pero iba kasi ang nararamdaman niya. Parang may mangyayaring hindi maganda. Natatakot siya na baka mawala na lang bigla si Alexis sa kanya. Hanggat hindi pa kasi sila kasal, ay hindi pa niya masisiguro na pag-aari na niya ang lalaking pinagsukuan niya ng kanyang bataan. May ipagtatapat sana ako sa iyo, babe. Sana hindi ka magalit. Pagkuway seryosong wika niya habang nakatitig kay Alexis, nagsisimula na siyang bumuelo para sabihin dito ang totoo. Ano ba yung gumugulo sa isip mo? Sige na, ilabas mo na yan. Hindi ka magagalit? Bakit naman ako magagalit? Matutuwa pa nga ako kapag nag-open up ka sa akin ng problema mo. Promise? Promise. Hinawakan pa nito ang magkabila niyang pisngi. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalitang muli. Kasi, nagsisimula pa lang siya magsalita nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad naman niya itong tinignan at nakitang tumatawag ang kanyang ama. Sinagot din niya agad at boses nga na nagmamadali niyang ama ang bumungad sa kanya. Umuwi ka na muna anak at may emergency rito sa bahay. Yun lang ang mga salitang binitawan ng kanyang ama at pagkatapos ay pinutol na nito ang linya. Kinabahan agad siya at nakaramdam ng matinding pag-alala. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at agad na bumangon para magbihis. Kailangan ko nang umuwi, babe. May emergency daw sa bahay. Nagmamadaling sabi niya. Iatid na kita. Alok na lalaki pero tinanggihan niya ito. Pagkatapos niya magbihis, ay dali-dali na siya lumabas ng hotel room na ang pamilya ni Alexis ang may-ari. Dumiretso na siya sa kanilang bahay. At nang makapasok, ay agad niya nilapitan ng ina na naroon sa sala at naghihintay. Palakad-lakad pa ito na makita niya na para bang may inaabang update. Ano nangyari, Mami? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Salamat naman at umuwi ka na, Irish. Nag-aalala kasi kami ng dad mo na baka kasama mo si Alexis. Parang balisa na sagot nito at hinawakan pang isa niyang kamay habang nagsasalita ito. Kasama ko nga po siya kanina nung tumawag si dad sa akin. Bakit po ba? Si Clarice kasi. Natunto na siya. Pabalik na raw siya ngayon ng Pilipinas galing Australia. Sumali pala siya sa isang tennis tournament doon. Yung binayaran dad mo na maghanap sa kanya nakadiskubre. At nakausap din daw mismo ang coach ng kambal mo. Papunta na nga ang dad mo sa airport ngayon para salubungan si Clarice at nang hindi na siya makatakas pa. Mahabang litanya ng kanyang ina. What? Si Clarice? Gulat na saad niya at natigilan din siya sa kanyang narinig. Oo, Irish. Kaya makakabalik ka na sa normal mong buhay. Hindi mo na kailangang mabuhay sa katauhan ng kakambal mo. Hindi ka na maiipit pa sa kasalanang hindi naman nakalaan para sa iyo. Patuloy ng kanyang ina na halos hindi niya maintindihan. Masaya ito na parang nag-aalala, na kinakabahan. Napaupo na lang siya. Parang bigla siyang pinanghinaan.
Ang ibig sabihin kasi nun ay kailangan na yan lumayo kay Alexis ngayong bumalik na ang totoong Clarice. Iyon ang ikinakatakot niyang mangyari nung sinusuko niyang bataan kay Alexis. Bakit ba? Kailangan niyo pa akong tratuhin na parang isang takas sa preso. Hindi ko naman kayo tinatakasan na. Gaya ng inaasahan, naiinis at nakakunatan noon ni Clarice nang makabalik ito sa kanilang bahay. Siguradong nakasagutan na nito ang ama nila sa biyahe pa lang at hindi pa rin ito tapos hanggang sa makauwi na sila sa kanilang bahay. Hindi tatakas? E ano yung ginawa mong paglalayas? At sa Australia mo pa talaga napiling pumunta? Naiinis ding sagot ng kanyang ama. Hindi naman yung paglalayas eh. Sumali ako sa isang tennis tournament sa Australia. Hindi lang ako nagpaalam sa inyo kasi sigurado namang hindi niyo ako papayagan. Kung talagang maglalayas ako, tatakas sa mga responsibilidad ko rito sa pamilya natin, eh di sana hindi na ako bumalik dito sa Pilipinas. Pero hito ako oh. Patuloy ni Clarice sa pangangatwiran. Matigas ang boses nito at tumaas din ang bahagya, kaya lalong nainis ang kanilang ama. Magdahan-dahan ka sa pagsagot mo sa akin, Clarissa. Baka hindi na kita matansya at masampal pa kita. Halatang nagpipigil ng galit na sabi ng kanilang ama. Huwag ka nang makipagtalo pa anak at sumunod na lang sa gusto mangyari ng daddy mo. Kalmado naman sabi ng kanilang ina matapos lapitan si Clarice at hinaplos-haplos ang balikat nito para kumalma at hindi na makipagsagutan pa. Ano po ba kasing ipapagawa niyo sa akin at kailangan pa talagang kalagka rin ako ni Dad sa airport? Nakakahiya tuloy sa mga kasamahan ko lalo na sa coach namin. Patuloy pa rin ni Clarice sa paglalabas ng sama ng loob. Maganda ka. Dahil 2 linggo na lang mula ngayon ay ikakasal ka na kay Alexis Dominguez. Ang kanilang ama ang sumagot sa matigas at maotoridad na boses. Itinuloy niyo pa rin palang kalokohang yan. Napapailing at medyo pabulong na sagot ni Clarice na malinaw din naman nakarating sa mga tenga nila. At alam niyo na kung anong isasagot ko riyan. Kahit ikulong niyo pa ako dito sa bahay ng ilang taon, hindi ako pakakasal sa lalaki hindi ko naman mahala. Wala ka nang magagawa pa, Clarice. Dahil nakaset na ang lahat. Malaking kahihiyan ang aabutin ng pamilya natin kapag hindi natuloy ang kasalang ito. Patuloy naman ang kanilang ama sa maotoridad pa ring boses. Huwag ka na sana magpatigas pa anak. Masasayang ang ginawang pagpapanggap ni Irish bilang ikaw kapag hindi natuloy ang kasal. Ang kanilang ina naman na nagsalita, nagmamakaawa sa kakambal niya. Maawa ka kay Irish. Sinalo niya lahat ang responsibilidad mo nung naglayas ka. Dagdag ng kanilang ama. Sa pagkakataong yun, hindi na sumagot si Clarice. Sa halip ay bumaling ito sa kanya at nakita niya sa ekspresyon nito ang awa sa kanya at guilt na rin. Ginawa mo yun, Irish? Tanong nito sa kanya at tumango-tango lang siya bilang sagot. Wala na itong sinabi pang iba at lumapit na lang sa kanya. Pagkatapos ay niyakap siya nito. I'm sorry, Irish. I'm sorry kung nahirapan ka habang wala ako at napunta sa iyo mga responsibilidad na dapat ay nakaatang sa akin. Anito habang hinahaplos-haplos pan likod niya. Hindi naman siya sumagot at gumanti lang ng yakap dito. Nagbabadya ng mga luha niya na pumatak habang iniisip pa rin kung ano na mangyayari sa kanila ni Alexis o kung ano ba ang dapat niyang gawin. Ilalaban ba niya ang nararamdaman para sa lalaki o magpapaubaya na lang at susunod sa gusto ng kanilang mga magulang? Babawi ako, promise. Patuloy ni Clarice sa medyo pabulong na boses. Pagkatapos ay kumawala na ito mula sa pagkakayakap sa kanya at muling bumaling sa mga magulang nila. Bakit kailangan niyo pang idami si Iris Kalukuhan yung ito, Mom, Dad. Parang sinira niyo na rin ang buhay niya eh. Hinintay niyo na lang sana akong makabalik kung talagang atata-atat kayo mapasama sa pamilya ng bilyonaryo at maimpluwensya ng mga Dominguez. Matigas ang boses sa sabi ni Clarice. Pagkatapos ay muli itong bumalik sa kanya at hinawakan ng isa niyang kamay. Hindi na nito hinintay pang makasagot ang mga magulang nila at inakay na siya patungo sa kanyang kwarto. I'm really sorry kung naipit ka sa sitwasyon to, Irish. Nagigilty pa rin na sabi ni Clarice na makapasok na sila sa kwarto at silang dalawa na lang ang nag-uusap. Ngayon nandito na ako. Pwede ka nang bumalik sa totoo mong buhay, sa normal mong mundo. Ako na magpapatuloy sa gusto mangyari ng mga magulang natin. Ako nang haharap at magpapakasal sa Alexis Dominguez na yun. Hindi mo naman kailangan sumunod kina Mama at Dad at
Magpakasal kay Alexis. Sagot niya habang nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya dito ang totoo tungkol sa namamagitan sa kanila ni Alexis. Alam kong ayaw mo din sa kasalang to. Gusto mong magpakasal sa taong mahal mo at mamahalin ka rin, di ba? Hindi sa lalaking ipinagkasundulan sa iyo ng mga magulang natin. Tama ka, Irish. Pero hindi ko naman hahayang ikaw ang malagay sa ganung sitwasyon. Sa ating dalawa, ikaw ang mas may potensyal na umangat sa buhay kahit walang tumutulong sa iyo. At ayokong sirain yon. Pero, meron ka bang naiisip na plano kung paano makakalusot sa sitwasyong ito na hindi tayo mapapahamak pareho? Natigilan siya sa tanong na yun ni Clarice at hindi agad nakasagot. Wala rin naman kasi siyang naiisip na kahit anong pwedeng ipanlaban nila sa kanilang mga magulang. Sige, ako na lang ang bahala. Basta pinapangako ko sa'yo na hindi ka na madadamay pa dito. Nakangiting sabi ni Clarice, kasabay ng bahagyang pagtapik nito sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung ano ang paraang gagawin ng kakambal niya. Basta bigla na lang itong pumayag sa gusto ng mga magulang nila. Hindi na rin ito kumontra ng utusang makipagkita kay Alexis. Schedule daw kasi ng pagpapasukat ito ng gown na susuotin sa kasal. Paalis na ito nang makarinig sila ng doorbell. Si Alexis yun. Nasa labas at sinusundo si Clarice. Para makasiguro, ay dali-dali siyang pinatago ng kanyang ina. Wala naman siya nagawa at mula sa bintana ay hinatid na lang niya ng tanaw ang paalis na sina Alexis at Clarice. Samantala, habang nagmamaneho si Alexis ng kanyang kotse, ay napansin niya ang pagiging tahimik ni Clarice na nasa tabi niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari dito o kung may problema ba itong pinagdadaanan. Pero usually naman ay nagsasabi agad ito sa kanya. At kahit may problema itong iniisip, ay mas pinipili pa rin itong dumaldal at mangulit sa kanya. Kaya nakakapanibago ang biglang pananahimik nito kahit sinusubukan na niya mag-open ng topic na maaari nilang pag-usapan. Okay ka lang ba talaga, babe? Muli niyang tanong dito, pero parang hindi siya narinig. At mukhang malayo at tinatakbo ng isip nito. Kung hindi pa niya ito kinalabit, ay hindi pa siya ito lilingunin. Tinatanong kita kung okay ka lang ba? Okay lang. Bakit? Nandito na kasi tayo sa tapat ng butik, pero parang ayaw mo pang bumaba. Babe, kung ano man yung problemang bumabagabag sa'yo, pwede mo namang i-share sa akin yan. Di ba nga, iisa na tayo. Kung ano man ang problema mo, problema ko na rin yun. Wala akong problema. May iniisip lang ako kanina. Sagot dito sa kanya, pagkatapos ay binuksan na nito ang pinto at bumaba. Napapailing na lang din siya sumunod dito. Habang nagtataka pa rin sa kakaibang ikinikilos ito, na parang hindi ito ang kasintahan niyan si Clarice. Sa loob, habang sinusukatan ito ng modista, ay titig na titig siya dito. At doon niya napansin na parang may nag-iba din sa katawan nito. Napansin niya mga muscles nito sa katawan na parang regular ito nagwo-workout. Umitim din ito ng bahagya na para bang ilang linggo ito nagbilad sa araw. Nang silang dalawa na lang ulit ang magkaharap, ay sinamantala na niya ang pagkakataon para alamin kung tama bang hinala niya o hindi. Excited ka na rin ba, babe? Tanong niya matapos dumikit ng pagkakaupo dito at hinawakan pang isa nitong kamay. Pero hinawi nito ang kamay niya at dumistansya din ito sa kanya, dahilan para lalong tumindi ang hinala niya na hindi talagang kasintahan niya ang kaharap niya ng mga sandaling yun. Sorry. Agad itong sabi ng tila ba natauhan bigla. Huwag mo kasi akong binibigla. Okay lang. Pasensya ka na rin. Sagot niya na para bang wala lang sa kanya yun. Isa pang paraan na naisip niya para tuluyan na makumpirma na hindi talaga si Clarice ang kasama niya. Iyon ay ang halikan ito at ginawa nga niya yon. Ano ba? Bastos ka! Reklamo nito sa medyo pasigaw na boses. Kasabay ng bahagyang pagtulak nito sa kanya palayo. Ano ba talagang problema, babe? Kanina ko pa napapansin ang kakaiba mong mga kilos At saka anong pambabastos doon lagi naman tayo naghahalikan. Kahit nga sa public, ginagawa natin yun. Kunot ano ang sabi niya dito. Ano sabi mo? Ginagawa natin yun? Gulat na sa dito. Oo, bakit parang nagulat ka? Normal na sa atin yun kasi nagmamahalan tayo. Nagmamahalan tayo? Gulat ulit na saan nito na para ba nagka-amnesia ito at nakalimot bigla sa normal nilang ginagawa. Sobra nating mahal ang isa't isa, babe. Huwag mo sabihin nakalimutan mo na rin yung nangyari sa atin. May nangyari na sa atin?
Sinuko ko ng bataan ko sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito na para bang hindi ito makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Ano ba talaga nangyayari, babe? Nagka-amnesia ka ba at nalimutan mo mga importanteng bagay sa atin? O baka hindi talaga ikaw si Clarice. Hindi ikaw babae na katadhana para sa akin minahal ko at pakakasalan ko. Kumpronta niya dito sa matigas at seryosong boses. Hindi ito sumagot at umiwas sila ng tingin sa kanya. Sino ka? Hindi ikaw si Clarice. Patuloy niya, kasabay ng paghawak niya sa magkabila nitong balikat at marin itong tinignan. Nagpapanggap ka lang si Clarice. Bakit? Anong kailangan mo? Sorry, pero kailangan ko nang umuwi. Imbes ay sabi nito, at pagkatapos hawiin ng mga kamay niya, ay dali-dali itong naglakad palayo sa kanya at iniwan siya mag-isa doon. Napaupo na lang ulit siya habang iniisip pa rin kung ano ba talaga nangyayari. Kung nasaan ang totoong Clarice at sino yung babaeng nakasama niya sa butik. Pagkaway nag-login siya sa kanyang social media account at inistalk ang profile ni Clarice de Vera. Pero wala naman siya nakitang kakaiba. Itinuloy niya ang pag-scroll hanggang sa lumabas ang isang video ng live na laro ng tennis na ginanap sa Australia. Na-flash sa screen ang pangalang Clarice de Vera at nakita niya na mukha nga iyon ng fiancé niya. Anong ginawa niya sa Australia? Tanong niya sa sarili habang nagtataka pa rin. Pinanood niya ang video at pinakatitigan ang Clarice de Vera na naglalaro. Hanggang sa mapagtanto niya na ang babaeng iyon ay ang nakasama niya kani-kanina lang ay iisa. Tinignan niya ang petsa ng event na yon at nakumpirma niya na hindi iyon ang fiancé niya na pinaniniwalaan niya nakatadhana para sa kanya at minahal niya. Iyon din kasi ang petsa ng unang pagsisiping nila. Ibig sabihin, may isa pang Clarice de Vera. Hanggang sa maaalala niya ang unang pagkikita nila ng babaeng pakakasalan niya sa Sabang Bridge. Nasubukan niya itong sagipin dahil akala niya ay magpapakamatay ito pero hindi naman pala. Oo nga, Irish ang pakilala niya sa akin ng araw na yon at hindi Clarice. Bakit hindi ko agad naisip ang bagay na yon? Wika niya na ang sarili lang naman ang kausap. Pinagkumpara niya ang babaeng nasa video na naglalaro ng tennis sa Australia at ang picture nila ni Clarice o Irish na meron siya. At napansin niya na Xerox copy talaga mukha ng mga ito. May kaunting pagkakaiba nga lang talaga sa katawan. Siguro ay dahil sa tennis player ang isa, kaya may mga muscles ito at maitim din ang bahagya dahil sa pagkaka-expose ito sa araw. Kambal sila. Ang namit ko sa Sabang Bridge at nakasama ng matagal ay si Irish talaga. Matapos pagdugtungin ng mga natuklasan niya, ay napunta siya sa ganong konklusyon. Pero bakit kailangan niya magpanggap bilang Clarice? Anong meron? Tanong niya at muli siya nag-isip ng posibleng sagot doon. Hanggang sa maisip niya na marahil ay si Clarice de Vera talaga ang babaeng nakatakda niyang pakasalan. Pero dahil wala ito sa Pilipinas, kaya si Irish ang humarap sa kanya. Paglabas niya ng butik, ay dumiretso siya sa kanyang lolo. Na-surprise pa ito dahil sa biglaan niyang pagbisita. Pero mas surprise siya dahil sa malaking improvement sa kalusugan nito. Nakakapaglakad na ulit ito, bagamat meron dapat na umaalalay dahil baka matumba ito. Salamat naman at naisipan mo akong bisitahin na po. Matagal-tagal din bago ka dumalaw dito Malapad ang ngiting sabi ng kanyang lolo nang maupo na ito at nagsisimula na silang magkwentuhan. Pasensya na po, Lolo. Masyado kasing busy sa paghanda para sa kasal namin ni Clarice. Very good na po. Heto nga't nagpapalakas na ako na sa ganun ay present ako sa kasal niyong dalawa. Actually, may sadya po ako, Lolo, kaya pumunta ako dito. Pagkuway seryosong sabi niya dito. Yeah, I know it. Hindi ka naman susulpot na lang ng biglaan dito kung wala kang sadya sa akin. Ano ba yun, ha? Sabihin mo na agad at nang mapag-usapan na natin. Alam mo po ba na kambal ang anak ni Mr. and Mrs. De Vera? Wala nang paligoy-ligoy at seryosong tanong niya sa kanyang lolo. Hindi muna sumagot ang matanda at humigop muna ng tsaa. At nang mailapag ng muli ang tsaa sa mesa, ay saka ito nagsalita. Hindi ko rin alam nung una po. Nabanggit lang sa akin na mag-asawang De Vera nung nagkita-kita ulit kami. Pero hindi ko naman binibigyang pansin kasi wala na raw sa poder nilang kakambal ni Clarice. Naglayas daw at hindi nila alam kung nasaan na. Kaya siguro hindi ko na nabanggit sa iyo kasi hindi naman importante.
Pagkukwento nito. Bakit apo? May problema ba? Tatanungin po kasi kita, Lolo. Kung magkakaproblema ba tayo kapag sinabi ko ng kakambal ni Clarice na si Irish ang gusto kong pakasalan? Anong sabi mo apo? Gulat na saad ng kanyang lolo. Si Irish pong gusto kong pakasalan do. Ang kakambal ni Clarice. Pagkukumpirma niya dito. Ay, hindi maaari yan apo. Siguradong hindi papayag ang mga De Vera. Nakahanda na lahat eh. At ang usapan ni si Clarice ang pakakasalan mo. Mariing pagtutol ng kanyang lolo. Paano kung sila mismo ang sumira sa usapan, Lolo? Paano kung all this time, si Irish talaga nakakasama at nakakausap ko? At si Clarissa man na naglaya sa bahay nila? Hindi agad nakasagot ng matanda at napaisip muna ng malalim. Sinasabi mo ba na nagpalit ng katauhan ng kambal na anak ni na Mr. and Mrs. De Vera? Kalaunan ay tanong nito sa kanya. Maaring ayaw ni Clarice ng konseptong arranged marriage kaya siya naglayas. At para hindi mapaya ang pamilya nila, kaya inako ni Irish ang responsibilidad. Pagpapaliwanag niya sa kanyang lolo. Malakas talaga ang kutob niya na tama ang kanyang hinala. Base na rin doon sa unang pagkikita nila ni Irish sa Sabang Bridge, kung saan nagpakilala ito sa kanya sa ganoong pangalan, at doon sa video ng paglalaro ni Clarice ng tennis sa Australia. Pagkatapos ang paliwanag niya, ay napapatango-tango ang matanda na para bang sumasang-ayon na rin ito sa kanya. May punto ka naman na po. Pero hindi tayo pwedeng umasa sa mga hinala lang. Kailangang mapatunayan natin na tama nga nasa isip mo. Pagkuway sabi nito. Ako na pong bahala sa bagay na yan, Lolo. Basta, ang tinatanong ko po sa'yo ay kapag napatunayan ko bang hinala ko, papayag ka na si Irish ang pakasalan ko at hindi si Clarissa. Oo naman na po. So, suportahan kita naman na maging desisyon mo. Agad ito'ng sagot. Masaya nga ako't sa wakas ay mag-aasawa ka na. Masisilayan ko rin ang pagbuo mo ng pamilya bago ako magpaalam sa mundong to. At ang sobrang ikinatutuwa ko ay ang pagkusa mo na gawin to. Masasabi ko na hindi na ito arranged marriage, kundi na in love ka na talaga ng tuluyan kay Clarice o kung si Irish nga iyon. Maraming salamat po, Lolo. Yumaka pa siya sa matanda pagkatapos niya magsalita. Samantala, nasa kwarto pa rin si Irish at nakahiga sa kanyang kama. Hindi pa rin siya makapag-decide kung anong gagawin, kung kukontra ba siya sa desisyon ng mga magulang niya o hahayaan na lang na makasalang kakambal niya sa lalaking minamahal niya. Parang hindi naman niya kaya yun. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clarice na dire-diretso lumapit sa kanya. Hoy, Irish! Gumising ka nga riyan! Hinampas pa nito ang hita niya kahit gising naman siya at alam yun ng kakambal niya. Bumangon ka at may pag-uusapan tayo! Ano ba yan at mukhang nagmamadali ka? Kunutan noon tanong niya rito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may intimate relationship na pala kayo ni Alexis Dominguez na yun? Naghahalikan na pala kayo sa public at ibigay mo na rin ang sarili mo sa kanya? Kompronta nito sa kanya matapos itong maupo sa gilid ng kama kung saan siya nakahiga. Ha? Gulat na saad niya matapos niyang bumangon at hinarap ang kakambal. Hindi ka naman siguro bingi para hindi marinig ang mga sinabi ko. Bakit? Ano ba kasi nangyari? May ginawa ba sa'yo sa Alexis? Sinubukan lang naman akong halikan sa lips, Irish. At gusto niya, lagi kaming magka-holding hands. Hindi naman sinasadya pero bigla na lang siya natawa. At ano naman nakakatawa doon, ha? Kompronta nito, kasabay ng pagkurot sa kanyang singit. Ikaw kasi, hindi ka muna nagtatanong ng buong detalye. Sumusugod ka na lang basta-basta. Parang nagtanong ako sa'yo, ah. At saka ang buong akala ko ba ay nahihirapan ka sa pagpapanggap mo bilang ako. Base na rin sa sinabi ni na mama at dad. Yung pala, nag-e-enjoy ka ng bongga. Na pati yung bata na yun na isuko mo na sa lalaking yun. Kang maingay at baka marinig tayo ni na dad. Saway niya kay Clarice at sinubukan pa niyang takpan ang bibig nito. Ano naman kung marinig nila? Mabuti nga yung para tumigil na sila sa kakapilit sa akin na magpakasal sa lalaking wala naman ako nararamdaman kahit na kaunti. Dapat nilang malaman ang tungkol dito. Ikaw ang dapat magpakasal kay Alexis, hindi ako. Giit ito sa seryoso at matigas na boses. Siguradong hindi sila papayag, Clarice. Ikaw gusto nilang ipakasal para mawala na raw ang sakit nila sa ulo. Samantalang ako, kailangan daw nila para makatulong sa pagpapatakbo ng security agency natin at pagbabantay sa iba pa nating maliliit na negosyo. Katwiran niya dito. Eh di magsisimula na ako maghanap ng lalaking mapapangasawa ko. Yun lang naman palang gusto nila eh.
Hindi rin pwede, Clarice, dahil sila magde-decide kung sino lalaking ipapakasal sa'yo. Gusto nila yung galing sa maimpluwensya at makapangyarihang pamilya. Nangangarap kasi sila na mapabilang din tayo sa ganung mga pamilya. Ay, nako. Ano pa ba kasing gusto nila? Hindi naman tayo naghihirap. Okay naman tayo ah. Wala na akong hilingin pang iba. Basta masaya at nagkakasundo tayo. Napapainin pang wika ni Clarice. So ano, Irish? Anong plano mong gawin ngayon? Wala ka bang planong ipaglaban ang pagmamahal mo para kay Alexis? Hayaan mo ba na habang buhay kang diktahan ng mga magulang natin? Pagkuway seryosong tanong nito. Gustuhin ko man lumaban pero natatakot ako, Clarice. Paano kung itakwil nila ako at hindi nila kilalanin bilang anak nila? Ba't ka ba matatakot? Nandito naman ako. Hindi kita iiwan kahit kailan at hindi kita tatalikuran kahit anong mangyari. Ipagtatanggol kita kahit kanino. Poprotektahan kita, Irish. Kaya gawin mo kung ano makapagpapasaya sa'yo. Dahil sa mga sinabi ng kakambal niya, ay napayakap siya dito bigla. Kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Pamilya ang kahinaan niya. Hanggat maaari ay ayaw niyang mawalay sa mga ito, lalo na sa kanyang kakambal. Kabaligtaran naman noon ang katangian ni Clarice. Matapang ito at independent woman. Tama ang sinabi nito na tagapagtanggol niya ito. Mula pagkabata ay gano'n na talaga ang ginagawa nito sa kanya. Habang seryoso sila nag-uusap, ay narinig nila mula sa sala ang pagdating ng isang bisita. Parang natataranta pa ang kanilang mga magulang nang harapin ito, at pagkuway narinig nila ang pagtawag ng kanilang ama. Lumabas ka muna rito, Clarice. Nandito si Alexis, hinahanap ka. Medyo pasigaw ang boses ng kanilang ama at malinaw nila yung narinig. Hindi sumagot si Clarice. Sa halip ay seryoso siya nitong tinignan. Ito ng tamang pagkakataon para sabihin kay Alexis ang totoo, Irish. Hindi natin to pwedeng patagalin. Hinawakan pa ni Clarice sa magkabila niyang balikat habang nagsasalita ito ng seryoso. Kayanin kaya natin? Paano kung magalit si na mama at dad? At paano kung hindi matanggap ni Alexis na nagsinungaling tayo sa kanya at magalit din sa atin? Puno ng pag-alalan sambit niya. Normal na hindi magugustuhan ng parents natin ang gagawin natin. At kay Alexis, naniniwala ako na maiintindihan niya tayo. Nararamdaman ko rin na mananaig sa puso niyang pagmamahal para sa'yo. Kaya huwag ka na mag-alinlangan pa. Gawin na natin to. Pagkatapos magsalita, ay hinila na siya nito. Kasabay noon ay pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto at bumungad sa kanila ang mami nila. Ano ba, Clarice? Nasa sala si Alexis at hinahanap ka. Lumabas ka na muna at harapin siya. Kunutan noon sabi nito. Hindi pa man nakakasagot si Clarice, ay narinig na nila ang seryoso at matigas sa boses ni Alexis. Hindi po si Clarice ang sinadya ko dito, kundi si Irish. Ha? Anong sabi mo, iyo? Gulat na tanong ng kanyang ama. Maging ang kanilang ina ay nagulat din. Dito lang muna kayo, ha? Medyo pabulong na sabi ng mami nila at pagkatapos ay muli ito lumabas para harapin si Alexis. Malinaw pong pagkakasabi ko, Mr. De Vera. Si Irish po ang sinadya ko dito, ang kakambal ni Clarice. Muling sabi ni Alexis. At siya rin po ang gusto kong pakasalan, hindi si Clarice. Pumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya maitago ang kilig na nararamdaman. Kahit ako, kung gano'n ang maririnig ko mula sa lalaking minamahal ko, kikiligin din talaga ako ng bonggang-bongga. Panunukso sa kanya ng kakambal. Tara, lumabas na tayo. Anito, kasabay ng paghawak sa isa niyang kamay. Huwag, baka magalit si na mami at hindi na niya natapos pa ang sinasabi dahil hinala na siya ni Clarice palabas ng kwarto. Agad naman siyang nakita ni Alexis at nagsalubong ang kanilang mga mata. Mukhang kilalang-kilala na siya nito, na kahit pagtabihin pa sila ni Clarice, ay hindi ito malilito sa kung sino talaga ang babaeng minamahal nito. Heto na si Irish na hinahanap mo, Mr. Alexis Dominguez. Ani Clarice sa bahagya niyang ikinagulat. Maging ang mga magulang nila ay nagulat din, pero hindi na nakapag-react. Pasensya ka na kanina kung bigla ako nag-walk out. Nabigla kasi ako, talaga mabibigla ka kung hindi naman talaga ikaw ang babae na dapat kong hinahalikan sa public at in-holding hand sa lahat ng oras. Agad na sagot ni Alexis, na bahagya pang umisi habang nakatingin kay Clarice. Pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling at kinindatan siya.
Anong ibig sabihin nito? Alam mo na tungkol sa... Ang ama niya nagsalita na hindi rin natapos dahil sumagot na agad si Alexis. So, totoo nga na nagpanggap lang talaga si Irish bilang si Clarice? Dahil si Clarice ang gusto niyong ipakasal sa akin pero umalis siya at pumunta ng Australia nang hindi nagpapaalam sa inyo. Kumpronta ni Alexis sa daddy niya. I'm sorry, Alexis. Hindi ko gustong lokohin ka. Siya na sumagot sa lalaki at lumapit pa siya dito dahil parang napipina mga magulang niya at hindi na makapagbitiw ng salita. The damage is done. Nakarating na rin kay Lolo ang tungkol dito. Matigas pa rin ang boses sa sabi ni Alexis, pero habang nagsasalita ito, ay sa mga magulang niya ito nakabaling ng tingin. Pero maayos pa rin naman natin ito, Mr. and Mrs. De Vera. Ako nang bahala kay Lolo. Yun ay kung papayag kayo na si Irish ang pakasalan ko at hindi si Clarice. Ha? Halos hindi pa rin makapagsalita ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay parang natutunaw na dahil sa hiya. Pagtingin niya kay Clarice ay ngumiti ito sa kanya at pasimpleng nag-thumbs up. Parang sinasabi sa kanya na solve na ang kanilang problema. Ano po ang sagot ninyo, Mr. and Mrs. De Vera? Kasi kung ayaw nyo, hindi ko naman po ipipilit ang gusto ko. Pero kayo nang bahala makipag-usap sa lolo ko. Labas na ako kung ano man ang problemang ibinigay niya sa inyo. Patuloy ni Alexis na tila ba may kasamang pananakot sa mga magulang niya. Sige, Alexis. Papayag kami na si Irish ang pakasalan mo. Walang problema sa amin. Sagot ng kanyang ama na medyo nahihiya pa rin. Basta, ikaw nang bahala sa lolo mo ha. Pahabol pa nito. Sure po, makakaasa po kayo. Agad na sagot ni Alexis. Pagkuway naramdaman niya ang paghawak ng mami niya sa kanyang kamay. Payag ka ba anak? Na ikaw magpakasal kay Alexis? Tanong nita sa kanya. Yes, mama. Nahihiya man, ay umamin din siya sa kanyang ina. Napapatango-tango pa siya habang nagsasalita. Mahal ko po si Alexis. Noong una pa lang po namin pagkikita sa Sabang Bridge, hindi pa ako nagpapanggap na si Clarice. Nakaramdam na ako ng kakaiba, na parang sinasabi ng puso ko na siya na lalaki na katadhana para sa akin. Patuloy niya. At habang naglalabay siya ng totoo niyang nararamdaman, ay sumasabay din ang mga luha niya na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. It's okay, anak. Sagot ng kanyang ina. Matapos siyang yakapin at hinaplos-haplos ang likod niya. Sinabi mo na lang sana sa amin ang tungkol dito para napag-usapan natin at hindi na humantong pa sa ganito. Pagkuway lumapit na rin sa kanila si Clarice at nakigroup hug. Kalaunan ang kanilang ama naman, na bagamat nahihiya, ay lumapit din sa kanila at nakigroup hug din. At sa pagkakataong yon ay umiiyak siya. Hindi dahil nalulungkot o nasasaktan, kundi dahil sa kasiyahan. Dahil sa wakas ay magiging okay na lahat. At mukhang nabigyan na rin ng leksyon ng mga magulang nila, kaya umaasa siya na magbabago ng mga ito, lalo na sa pagtrato kay Clarice, na nagre-rebelde lang naman dahil hindi nabibigyan ng atensyon ng mga ito. Sa huli, silang dalawa nga ni Alexis ang naikasal. Naging masaya rin ang relasyon nila. Araw-araw nilang ipinararamdam na in love sila sa isa't isa, na hindi nila sasayangin ang effort na ginawa ng tadhana para pagtagpuin sila. Hanggang sa biyayaan sila ng isang anak na babae na sobrang nagpasaya sa kanila at nagdagdag ng kulay sa tahanang binuo nila. At sa paglabas ng baby girl nilang iyon, ay mas lalo rin yung ikinatuwa ng lolo ni Alexis na matagal na raw nangangarap na magkaapo sa tuhod. Maging ang mga magulang niya ay sobra ring natuwa na madagdagan ng isang miyembro ang pamilya nila. At gaya ng inaasam niya, ay nagbago na nga ang mga ito. Bumawi ito sa kakambal niya. At balita pa nga niya ay hinihigpitan daw ng mga ito si Clarice na mag-boyfriend. Ayaw na raw kasi ng mga ito na malayo pa sa mga ito ang kakambal niya. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!